Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome back po sa ating gawain. So the Word of God, Spirit and Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyao. So ang Pastor Vivian Lizardo, so manatili po tayong lagi nakatune in dito sa ating gawain upang tayo punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kalakasan, at punong-puno ng hayahay na buhay. So, isang mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa aming founder ng The Word of God, Spirit and Life Ministry, kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya at sa mga members ng The Word of God, Spirit and Life Ministry. Good morning, at ganoon din sa Claveria Anii, kay Pastor Jury Catarana ng Claveria Anii, sa mapagpalang umaga sa pastor sa buong pamilya. Lahat ng mga members at ganun din sa Claveria Mati kay Pastor Bernie Sinagunya ng Claveria Mati. Sa buong pamilya, lahat ng mga members, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa Cebu kay Pastor Seiki Note. Sa mapagpalang umaga sa Pastor sa buong pamilya, lahat ng mga members. At ganun din sa Bohol kay Pastor Jupilo yung unang Bohol. Good morning sa buong pamilya, lahat ng mga members. At ganun din kay Pastor Gado, kay Pastor Anibal Petalio. Sa mapagpalang umaga po lahat ng mga members at pastora at lahat ng mga leaders sa The Word of the Spirit and Life Ministry. Good morning sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So tayo din manalangin sama upang tayo ay hindan natin ang ating sarili sa magandang balita. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. Heavenly Father, we come to you in this beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, at Holy Spirit, you're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to everyone of us. Salamat, Holy Spirit, sa magpapadala mo ng million viewers, subscriber dito sa ating gawain sa YouTube, Facebook, upang ma-open ang kanilang spiritual ears, hearts sa magandang balita, upang sila ay maligtas sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Thank you, Father God, sa anointing to share words that they are spirit and they are life, Father. And thank you, Father God, ang aming mga kaawa, hindi makagawa ng sandata para gamitin ang kanyang mga labi para magsalita laban sa amin dahil ang aming katuwiran ay mula sa Panginoon sa Kristo. Thank you, Father God, sa anointing to impart to me, to your servant, to destroy all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of poverty, spirit of anxiety, spirit of rebellious spirit against the word of God. I will destroy you, mga spirito ng cancer, lumayas kayo sa mga tao ng mga spirito ng kidney failure, high blood, spirito ng mga ubo, sipon, lagnat, yung kanso, sakit sa mata, cataract. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ginagapos kita, tinatalian kita sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, na taga Nazareth, lumayas kayo, bumalik kayo sa hadis na yung pinanggalingan, demons, evil spirit, 2,000 years ago ang nakalipas, your defeated enemies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mula ngayon, hindi ka makikialam sa tao ng Diyos because of the blood of Jesus Christ, naglinis na patawad sa lahat ng mga kasalanan ng sangkatauhan at sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na siyang umibig at ibinigay ang kanyang sarili para sa amin. Kaya kami ay super healthy, super blessed, sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon sa Kristo. Siya'y nasugatan upang ang kanyang mga anak, ang bawat sumasampalataya ay wala ng kahirapan, wala ng mga sakit, wala ng mga problema. Thank you, Father God, na kinabubuhay namin ngayon sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na siya sa Panginoon sa Kristo, na siyang umibig at ibinigay ang kanyang sarili. Thank you, Father God. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor is in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, good morning sa mga gusto po na maki-join dito sa ating gawain. So, pwede po kayo mag-comment sa comment section below.
dito sa ating gawain, sa YouTube, sa Facebook, kung ano yung topic na gusto nyong malaman, kung gusto nyong pag-usapan natin. So, disclaimer po tayo, narito po tayo upang lahat po ng topic dito ay mula lamang sa Biblia upang mapakinabangan, upang matuto ang tao ng Diyos sa lahat ng kabanalan at gawang mabuti. So ang lahat po dito ay nagmumula sa kasulatan na kanusan ng Diyos ay mapapakinabangan sa ikatututo na nasa katuwiran sa pamamaraan ng Diyos upang makamtan natin ang nais ng Diyos sa atin ng mga pagpapalang spiritual, financial, physical, at emotional na pagpapala. So kaya nga, pwede po kayo mag-comment kung ano yung gusto nyong topic na pag-usapan natin mula sa Biblia. At pag tayo po ay sasagutin po natin ang lahat ng mga gusto nyong malaman mula sa banal na kasulatan. So kaya nga, welcome po ang lahat sa gustong matuto. So pwede po kayo mag-comment sa ating comment section ng ating gawain kung ano ang gusto ninyong pag-usapan. So kung pag-usapan about sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung ano yung gusto nyong malaman na magandang balita mula sa Biblia. So yan yung ating, sa lahat ng mga gustong may katanungan sa salita ng Panginoon, pwede po kayo mag-comment sa comment section para po pag-usapan natin sa susunod na araw ang lahat ng iyong katanungan about sa salita ng Diyos. Kung may mga katanungan kayo sa iyong pananampalataya, ating pag-uusapan sa oras na ito, sa anong sitwasyon maari ang isang tao ay nagpapakita ng pagmamataas na espiritu at paano maaaring humantong sa saloobing ito sa kanilang pagbagsak. So ito yung ating pag-uusapan na magandang balita. So kaya nga ito'y ang pagmamataas na espiritu ay tumutukoy sa isang saloobin ng pagmamataas, pagiging mataas at ang pagpapakumbaba sa iba. So ang pag-uugali na ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang mga sitwasyon at konteksto at kadalasang humahantong sa mga negatibong kahinatnan para sa parehong individual na nagpapakita ng saloobing ito at sa mga nakapaligid sa kanila. So narito ang ilang sitwasyon kung saan ang isang tao ay maaring magpakita ng mapagmataas na espiritu at kung paano ang saloobin ito maaaring humantong sa kanilang pagbagsak. Kasama ng mga moral na aral ay maaaring makuha mula sa Biblia. So una, professional na kapaligiran. So sinasabi dito na ito ang isang tao ay maaaring magpakita ng pagmamataas sa espiritu sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng pagmamaliit sa mga kasama o kawalang bahala sa ideya ng iba. Pagtatanggi na makipagtulungan. Ang salubing ito ay maaaring humantong sa isang nakakalason na kapaligiran sa trabaho. Hadlangan ang pagtulong ng magkakasama at magresulta sa paghihiwalay mula sa mga kapantay. Ang kanilang pagbagsak ay maaaring may kasamang mga palampas na pagkakataon para sa paglago, mahinang paghanap dahil sa kakulangan sa cooperation at nasira ang mga professional na relasyon. So ito yung moral na lesson na ito yung kababaang loob na paggalang sa iba ay mahalaga sa anumang kapaligirang pinagtutulungan. Ang tagumpay ay kadalasang nagmumula sa pagtutulungan, pagpapahalaga sa iba't ibang pananaw at pagtaguyod sa positibong kapaligiran. Una, tulad ng kwento ni Paraon. So kaya nga ito yung sinasabi sa Exodus chapter, si Paraon ay pinuno ng Ehipto na nagpapakita sa pagmamataas na espiritu sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtanggi na palayain ang mga Israelita sa kabila ng
pagsaksi sa pagpapakita ng kapangyarihan sa Diyos na mga salot. Ang kanyang pagmamataas ay humantong sa pagdurusa sa kanyang mga tao, pagwasak ng kanyang kaharian, at sa huli ay ang pagkawala ng kanyang sariling anak. So kaya nga sinasabi sa Exodus 9 verse 17, ipinagmamalaki mo pa rin ang iyong sarili laban sa aking bayan, hindi mo sila pababayaan. So kaya nga ito'y ang pagmamataas at pagtanggi na kilalanin ang banal na otoridad ay maaring humantong sa nakakapinsalang kahinatnan. Ang pagpapakumbaba sa harap ng mas mataas na kapangyarihan ay isang mahalagang aral sa pagkilala sa mga limitasyon ng isang tao. So yan ang salita ng Diyos na sinasabi dito na una nating matutunan na aral. Personal na relasyon, ang pagmamataas sa espiritu ay maaaring magpakita bilang kawalan ng empathy or pagmamaliit sa kapareha o pag-asa ng espesyal na pagtrato. Ito ay maaaring magresulta ng mga mahirap na relasyon, emotional at distansya at tuluyang paghihiwalay sa mga mahal sa buhay. So kaya mahalaga na dapat huwag tayong masyadong mapagmataas at minamaliit yung ating kapwa, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Sinasabi dito na ang pakikitungo sa iba, yung moral na aral, ang pakikitungo sa iba ng may kabaitan, empathy, simpatya at paggalang ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na relasyon. Walang sinuman ang pinahalagahan ang pagtrato bilang mababa at ang mga tunay na koneksyon ay binubuo ng mutual understanding. So kaya nga ito'y sinasabi tulad na lamang sa parable ng maniningil ng buwis na sinasabi sa Luke chapter 18 verse 9 to 14. Sinasabi ni Jesus ang talinghaga sa isang pariseo at isang maniningil ng buwis na nagpunta upang maningil. Ang pariseo ay nagpakita ng pagmamataas na espiritu sa pamamagitan ng pagmamapuri tungkol sa kanyang katuwiran at paghamak sa maniningil ng buwis. Sa kabaliktaran, ang maniningil ng buwis ay nagpakumbaba. Kinilala ang kanyang pagkakasala. Pinupuri ng Panginoong Jesucristo ang pagpapakumbabaan ng maniningil ng buwis at pinuna ang pagmamataas ng pariseo. So kaya nga ito yung sinasabi na, ito yung talatang ito na sinasabi sa atin na ang taong ito ay bumaba sa kanyang bahay at inaring ganap kaysa iba, sapagkat ang bawat isa na nagmamataas sa kanyang sarili ay ibinababa, ngunit ang nagpakababa sa kanyang sarili ay itinataas. So ito yung moral na aral na pinapahalaga ng Diyos ang pagpapakumbaba at pagsisisi sa pagmamataas at pagmamatuwid sa sarili. Ang pagpapakumbabang puso ay nagbukas ng pinto sa biyaya at kapatawaran ng Diyos. So kaya kapag tayo nagpakumbaba, inamin natin ang ating sarili, tayo makakamtan natin ang pagbubukas ng pinto sa biyaya sa atin ng Diyos sapagkat tayo nagpakumbaba at humingi tayo sa ating mga pagkakamali ng kapatawaran. So ano pa ang sinasabi sa moral na aral? Sinasabi dito na ito ay maaring academic setting na sinasabi maaring maliitin ng isang taong may palalong espiritu ang mga kaklase or baliwalain ang opinyon ng iba o tumatanggi na tumulong sa mga kapwa. Maaring hadlangan ito ng kapaligiran ng pag-aaral, pigilin ang bukas na talakayan at lumikha ng negatibong kapaligiran para sa lahat ng nakasangkot. Ano ang moral na aral dito? Sinasabi dito ang education ay pinagyayaman sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at pagtutulungang pag-aaral. Ang kahandaang tumulong sa iba at ang pagkilala sa halaga ng magkakaibang pananaw ay makakatulong sa personal
at sama-samang pag-unlad. So ano pa ang sinasabi dito? Halimbawa tulad na lamang ni yung pagbagsak ni Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Sinasabi dito na ito ay si Haring Nabucodonosor ay nagpakita ng pagmamataas na espiritu sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanyang mga nagawa sa sarili niyang kapangyarihan lamang. Dahil dito siya ay pinakumbaba ng Diyos, pinababa ng Diyos at itinaboy sa kanyang kaharian. Kumain ng damo na parang hayop pagkatapos ng kanyang mapagpakumbabang karanasan, kinilala ni Nebuchadnezzar ang kapangyarihan ng Diyos. So kaya nga dito, ang talatang ito ngayon, sabi ni Nebuchadnezzar, na sinasabi, ngayon ako si Nebuchadnezzar ay pumupuri at nagpaparangal sa hari ng langit, Nabucodonosor, sapagkat lahat ng kanyang mga gawa ay matuwid at ang kanyang mga daan ay matuwid. So ang moral na lesson dito, sinalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit binigyang lingap ang mapagkumbaba. Ang pagkilala na ang dating mga kakayanan at tagumpay ay mga regalo mula sa Diyos ay nakakatulong na maiwasan ang pagmamataas. So yan yung sinasabi, kapag kinikilala natin na ang lahat ng kaalaman natin ay mula sa Diyos, maiiwasan natin na tayo magmataas sa ating sarili. So kaya nga sinasabi pa dito, ano pa ang moral na aral? Social interaction. So kaya nga mga pakikipag-ugnayang panlipunan. Sinasabi dito, ang isang tao nagpapakita ng mapagmataas sa espiritu ay maaaring magyabang tungkol sa mga tagumpay. Minamaliit ang iba para sa kanilang mga interest or background o mangibabaw sa mga pag-uusap. Maaring ihiwalay ang pag-uugaling ito sa mga kaibigan at kakilala na nagre-resulta sa paghihiwalay at kawalan ng makabuluhang koneksyon. So ano ang moral na aral dito? Sinasabi dito na ito'y moral na aral, ang pagbuo ng mga tunay na relasyon ay nangangailangan ng tunay na interes sa iba, aktibong pakikinig at pag-iwas sa pangangailangan ng patuloy na ipinakita ang mga nagawa ng isang tao. So yan yung sinasabi sa pakikipag-ugnayang panlipunan. So kaya nga ito'y sinasabi pa, mga halimbawa ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Kristo, na ito'y matatagpuan natin ito yung mga halimbawa na ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Kristo sa Philippians 2 verse 5 to 8, na hinihikayat tayo ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na magkaroon ng parehong saloobin tulad ng ating Panginoong Kristo na nagpapakumbaba sa kanyang sarili, nag-anyong alipin at masunuring tumanggap ng kamatayan sa krus. Ito ay tumatayo bilang pinakahuling halimbawa ng kababaang loob. Kaya nga sinasabi dito, huwag kang gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhang palaluan. Sa halip, sa pagpapakumbaba ay pahalagahan ang iba kaysa iyong sarili. Hindi tumitingin sa iyong sariling kapakanan, kundi ang bawat isa sa inyo ay kapakanan ng iba. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ano ang moral na aral dito? Ito yung tunay na kadakilaan ay makikita sa abang paglilingkod sa kapwa, pagtulad sa kalooban ng ating Panginoong Kristo ay humahantong sa pagkakaisa at pagiging hindi makasarili sa mga relasyon. So ano pa ang ating natutunan dito? Mga tungkulin sa pamumuno. Sinasabi dito na ang mga posisyon sa pamumuno ay isang mapagmataas na saloobin ay maaaring humantong sa isang tao na maniwala na sila ay hindi nagkakamali or ipinagwalang bahala ang feedback mula sa mga nasasakupan. So hindi siya tumatanggap ng mga feedback or mga correction. Ito ay maaaring humantong sa hindi magandang pagdidesisyon, kawalan ng isang innovation at isang nakakahiwalay na kupunan. So maaari ito yung moral na aral dito
na ito'y ang mga epektibong pinuno ay may mga bukas sa feedback. So, kailangan kung gusto natin na maging effective yung ating pamumuno, kailangan marunong tayong makinig sa iba, marunong tayong pakinggan sila, pinahalaga ng mga pananaw ng kanilang team, at handang umamin ng mga pagkakamali ang pamumuno ng may pagkababaang loob at kahandaang matuto ay nagpapaunlad sa mas malusog at mas productive na kapaligiran. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat tayo ay maging halimbawa tayo tulad ng ating Panginoong Jesucristo sa pamumuno. So ano pa, yung babala laban sa pagmamalaki sa mga sinasabi dito, ito'y naglalaman ng maraming laban sa pagmamataas at dinagmamalaki ang pakinabang ng pagpapakumbaba. So kaya nga sinasabi sa Proverbs 16 verse 5, ang Panginoon ay kinasusuklaman ang lahat ng mapagmataas na puso. So kaya nga ang pride ang dahilan kung bakit tayo nawawasak. Ang pagmamataas ay maaaring humantong sa pagkawasak habang ang pagpapakumbaba ay humahantong sa karangalan at karunungan. Ang pabor ng Diyos ay nakasalalay sa mga nagpapakumbaba sa harapan niya. So ano pa yung sinasabi dito? Personal na paglago. Sinasabi dito na kahit na personal na pagunlad ng isang mapagmataas na spirito ay maaaring magpakita bilang isang pagtanggi na kilalanin ang sarili mga pagkukulang o humingi ng tulong. Maaari nitong limitahan ang personal na paglaki, hadlangan ang pagpapabuti ng kasanayan at maiwasan ang positibong pagbabago. Ito yung moral na aral na sinasabi, moral lesson, ang tunay na pagunlad ay kinabibilangan ng pagkilala sa mga lugar kung saan kailangan ang pagpapabuti at aktibong paghahanap ng mga paraan upang matuto at umunlad. So walang taong perpekto at ang pagyakap sa isang mapagkumbabang saloobin ay nagbibigay daan para sa pagpapabuti sa sarili. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga ito'y sinasabi na ang lahat ng mga sitwasyong ito, ang pagbagsak na nagre-resulta mula sa mapagmataas sa espiritu ay nagmumula sa paghihiwalay, hinanakit, at mga hindi nakuhang pagkakataon na maaaring idulot ng pagmamataas. Ang moral na aral na ito ay pinagbabatayan ng mga sitwasyong ito ay ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, empathy at paggalang sa iba. Ang pagtrato sa mga tao ng may kabaitan ay pagkilala sa kanilang halaga ay hindi lamang nagpapaunlad ng malusog na relasyon, ngunit nag-aambag din ng personal na tagumpay at mas positibong pagkakataong pangkalahatang epekto sa sanlibutan o sa mundo. So kaya nga ito yung sinasabi na sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga aral na ito mula sa Biblia, natutunan natin na ang pagmamataas sa espiritu ay maaaring humantong sa paghihiwalay, pagdurusa at pagbagsak. Paulit-ulit na dinidiin ng Biblia ang kalagahan ng pagpapakumbaba, pagkilala sa ating pagtitiwala sa Diyos at pakikitungo sa iba ng may paggalang at kabaitan. Ang mga prinsipyong ito ay pundasyon para sa personal na paglago, malusog na relasyon sa isang buhay na nakaayon sa karunungan at biyaya ng Diyos. Kaya nga kung nais natin na tayo ay lumago sa pananampalataya at tayo ay huwag tayong bumagsak. So maaari natin siyang papasukin sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Papasukin natin ang Panginoong Jesus upang tayo ay lumago tayo sa kanyang pananampalataya natin sa Kanya. Amen? Pasukin ng Panginoong Jesucristo upang maaari natin siyang papasukin sa panalangin may pananampalataya, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay
So panalangin, pakikipag-usap sa Diyos, alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso, hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. Ang sino mang nagdanais na siya ay proteksyonan at langin tayo sa Ama, sundan niyo ang panalangin ito. Ama namin sa langit, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak ko pamamatay sa aking lugar sa 3 araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita nagtitiwala kung patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at tinayang kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyong walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Lord, sa God sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Humble sa ating sarili. So, manalangin tayo sa Ama. Ama namin sa langit sa pangalan ng Panginoon sa Kristo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Ama, salamat sa buong maghapon na pinagkaloob mo sa sambayanan sa iyong mga anak. Salamat, Ama, sa mga biyaya ng kaligtasan, kalakasan. Salamat sa kagalakan, kasiglahan at proteksyon ay pinagkakaloob mo sa bawat mga mahal sa buhay, mga anak, mga kapatid, mga kamag-anak, kapatid sa pananampalataya. Salamat, Ama, sa bawat desire ng bawat mga kapatid ko sa pananampalataya, lalong-lalo na mga leader ng simbahan sa The Word of God Spirit and Life Ministry, sa lahat ng mga branches, sa lahat ng mga namumuno sa simbahan na sinasabuhay ang bawat salita mo. Salamat, Ama, sa bawat salitang ipinapahayag mo na laging mananatili sa bawat isa sa amin upang kami laging magtatagumpay sa gabay ng Banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa amin ng tamang landas upang kami mamuhay sa iyong pamamaraan. Salamat, Ama, sa pamamagitan mo na komplet ang iyong pag-ibig sa amin na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, financial na pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Ang walang sapat na silid ng kalalagyan ng mga pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Ama. Thank you, Father God, sa mga taong sumusuport sa iyong gawain, lalong-lalo na yung mga faithful sa iyong Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat ng mga sumusuport sa The Word of God Spirit and Life Ministry. Salamat, Ama, na 1,000-fold na pagpapalang binabalik mo sa kanilang siksikliglig at umahapaw at protection sa kanilang buhay hanggang 4th generation ng kanilang buhay. Salamat, Ama, na ang bawat isa ay maging pagpapala sa lahat ng kanilang mga encounter at anuman ang kanilang gawin sa iyong silang pinagpapalat ang favor na sa kanila. Masalamat, Ama, at lalo-lalo na yung mga lagi nakatunin sa iyong gawain sa YouTube, sa Facebook, sa live stream. Salamat, Ama. Ano man ang kanilang mga desire ay granted na sa bawat isa sa kanila. Lalong-lalo na sa pagbibigay mo sa kanila ng mahabang buhay, 120 years na mabubuhay ng masagana, walang pagkukulang, sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng kalakasan, ang lahat ng mga biyaya, proteksyon na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor is in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Lord, sa God sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So God bless po sa ating million viewers, lalo na sa mga nakatune in ngayon sa kay Doña Melissa Legaspi, kay Doña Judith Andig, sa lahat ng viewers ngayon. Good morning, good morning. Sa mapagpalang umaga po at ingat po tayong lahat. God bless everyone.